Magandang araw at oras sa natin lahat mga kapatid. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga katanungan nila. Tungkol sa aktual na paggamit ng acrylic emulsion. Ipapakita ko sa inyo dito ang aktual na itsura ng acrylic emulsion. Ito yung acrylic emulsion. Yan. Ang itsura ng acrylic emulsion ay parang tubig. Malabnaw. Kaya pag gumamit kayo ng acrylic emulsion, ay huwag nyo nang hahaluan ng tubig. Ang acrylic emulsion ay water-based. Ngayon ang tanong nila, pwede ba itong gamitin direct sa konkreto? Ang talagang gamit ng acrylic emulsion ay para sa mga konkreto na ito sa wall. Para hindi magmo-moist. Ginagamit ito pag bago magkabit ng wallpaper. Ngayon ipapakita ko sa inyo, ipapahid ko ito, acrylic emulsion, kung anong itsura niya pag napahiran ito ng acrylic emulsion. Ito yung itsura niya mga kapatid. Ito malabnaw, para siyang tubig. Kaya pag nagpahid kayo, tansyado nyo lang yung ilalagay nyo na pintura. Pag nakita kayong may tumutulo na emulsion dito sa baba, pwede nyong hagurin, pwede nyong iganyan. Kasi ito malabnaw talaga. Pag bagong pahid mga kapatid, parang puti siya. Ganito yung tsura niya. Pero pag natuyo, unti-unting nagbabago yung kulay ng konkreto. Pag basa, parang ganito siya, parang namumuti. Pero pagka habang natutuyo siya, nagbabago yung kulay niya. Ito pag basa, ganyan. Pagka natutuyo, parang ganito na siya. Makikita natin yung itsura niya mamaya. Bago kayo magpahid ng acrylic emulsion, kailangan, halimbawa wala pang pintura, lihain para matanggal yung alikabok, tapos pagpagan, saka nyo pahiran ng acrylic emulsion. Pagkatapos nyo mapahiran ng acrylic emulsion, itong acrylic emulsion pwede kayo magpahid hanggang 2 mano bago kayo magmasilya. Ito, pwede nyong primeran ng flat latex. Combination siya ng mga water-based na pintura. Flat latex. O kaya bago kayo mag-flat latex, halimbawa, ay mag-flat latex muna kayo as primer. Ito yung flat latex. Ito yung ginagamit na primer na water-based. Ito water-based din ito, water-based din ito. Flat latex. Tapos pwede rin kayong gumamit ng water-based na masilya, Bosnia wool putty. Ngayon, ang tanong pa nila tungkol sa acrylic emulsion. Kung nakikita nyo ito, wala pa itong pintura, masilya pa lang. Ito, Bosnia wool putty. Pero kahit na anong masilya ang ilalagay mo dito, pwede mong patungan ng acrylic emulsion. Papahidan din natin tong na masilya. Halimbawa, masilya lang, hindi na kayo magpapahid ng pintura. Pagkatapos mamasilyahan, pahiran nyo lang ng acrylic emulsion. Itong mga masilya pa lang na ganito, halimbawa, masilya, ginamitan mo siya ng design, masilya pa lang, halimbawa marble effect,
kahit hindi ka na magkukulay kasi yung marble effect na ginamit mo, may design na yan. Masilya pa lang yun, may design na. Ito rin yung ginagamit na pampakintab sa design na ginawa natin. Masilya pa lang na may design. Ito rin yung mga karamihan na tinatanong nila kung pwede bang direct ang acrylic emulsion sa masilya pa lang. At kung pwede bang pang top coat sa mga marble effect na design o kaya fake nara. Itong acrylic emulsion ay pwede. Ito pwede mo na siyang direct na pang top coat. Ito kasi pag natuyo parang clear. Kung nakikita nyo siya, nagiging clear na siya pag natutuyo. Ito naman katabi niya, napapahiran din natin ng acrylic emulsion. Ang kagandahan lang ng acrylic emulsion ay kahit na balik-balikan mo siyang i-brush, walang nagiging problema. Hindi gaya ng mga Acrytex. Ito, napahiran na natin ng acrylic emulsion. Ito yung mga isang katanungan nila. Pwede bang pang top coat sa mga stucco finish, sa mga fake nara, fake marble? Yun ang mga tanong nila. Ang acrylic emulsion ay pwede. Ito ay ginagamit din namin sa mga pang-top coat namin sa mga may design sa interior. Mas maganda kasi pag interior, mas tatagal. Pwede rin sa exterior, sa labas. Pero mas maganda pag may bulada yung bahay mo. Yung hindi siya na-direct na naulanan. Ang acrylic emulsion ay napakatibay mga kapatid. Di ba itong konkreto na pinahiran natin? Pwede na siya nating i-primer ng flat latex. Ito yung flat latex. Kapit na kapit sa primer na ito. Flat latex. Tapos saka tayo magmasilya. Sa ibang technique naman, ginagawa sa ibang technique naman sa acrylic emulsion, pwede namang mag-primer muna kayo, masilya, tapos pintura, flat, gloss. Yung gloss yun yung top coat. Ito. Ginagamit kasi sa ang acrylic emulsion pag nagmo-moist. Depende kasi sa moist ng bahay yan. Halimbawa yung bahay mo wala pang pintura sa labas. Talagang nagmo-moist dito sa loob pagka humahangin. Parang may pumapasok na tubig. Wala pang pintura tapos wala pang palitada, pasok na pasok talaga yung moist dito sa loob ng bahay mo. Yan ang kadalasan tinatanong nila kung bakit nagmo-moist yung bahay nila. Kasi hindi naman natin nakita yung itsura ng bahay nila kung saan ba talaga nanggagaling yung tubig. Depende rin yan kung saan nanggagaling yung tubig. Pagka karamihan kasi pagka malakas yung ulan, kung yung labas ay wala pang pintura, magmo-moist talaga ito. Pero pwede rin kayong gumamit ng acrylic emulsion. Emulsion nyo muna bago kayo mag-primer, tapos masilya. Tapos primer ulit, tapos mag-top coat na kayo. Ito yung top coat na ginagamit namin. Permacoat, gloss latex. Halimbawa nag-gloss latex na natin to, na-final na natin. Ang tanong din nila kung pwede bang emulsion yung gloss latex. Halimbawa, final na ito na gloss latex na natin. Itong acrylic emulsion kasi karagdagan ito sa pampatibay ng top coat natin.
ito, top coat din. Pwede rin pang top coat itong acrylic emulsion. Halimbawa, napahinala natin ng gloss latex, o kaya semi-gloss latex, o kaya yung pinang-final natin na elastomeric, pwede nating pahiran ng acrylic emulsion. Ito, pwedeng gamitin ng ruler, yung maliit o kaya malaki, kaya lang dapat ang pagro-roller nyo ay pigang-piga bago nyo ipagulong ito. Pigang-piga yung roller nyo, wag masyadong maraming laman na acrylic emulsion. Tapos, balik-balikan nyo lang siya, ikakalat nyo para hindi aagos, para pantay yung pagka-emulsion niya. Ito ang gamit ng acrylic emulsion. Pwedeng direct sa concrete, pwedeng pang top coat. Karagdagan ito sa pampatibay ng pintura ng bahay natin. Kasi pag merong acrylic emulsion, hindi kakapit talaga yung dumi. Kahit hawak-hawakan yan, kahit may grasa, may langis yung kamay mo, madaling punasan. Ito ang kagandahan ng acrylic emulsion. Ito naman sa mga tanong nila kung pwede bang pang top coat ang acrylic emulsion sa mga stucco finish. Pwede sa mga stucco finish. Mas maganda pag sa loob kayo gumamit ng acrylic emulsion kasi hindi siya naulanan. Ang acrylic emulsion lang kasi pagka naulanan, mamumuti, mag-blur, kumbaga. Pero pagka umaraw ulit, yung pag-blur ng acrylic emulsion, babalik din sa ganitong kulay niya. Babalik yung kintab niya. Sana'y maliwanag sa inyo mga kapatid ang demo kong ito. Sana'y nakapagbigay ako ng konting tips sa inyo, lalong-lalo na sa mga baguhan kasi hindi natin maiwasan na nagtatanong tayo para hindi tayo magkamali at lagi nating naisip kung pwede pa talaga ito, kung paano ba ito gamitin. Kaya sa mga katanungan na tinatanong sa akin, ito yung paliwanag ko sa inyo. Kahit pagbalik-baliktarin mo yung emulsion, latex, emulsion, pwede. Walang problema. Kasi siyempre hindi may iwasan pag baguhan ka. Hindi mo pa naranasan, siyempre mag-aalinlangan ka. Yun ang paliwanag ko sa inyo mga kapatid. Kahit pagbalik-baliktarin mo, mauna yung latex, emulsion. Pwedeng mauna yung emulsion, pwedeng mahuli yung latex. Walang problema mga kapatid. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po.